bagay. Guys, Pag kung ganyan to treasure o kayamanan, para may ito po matutunan tayo ay sa mga buhay bagay natin na kung saan atin na pong binibigyan hindi importante ang ng kayamanan. napakahalagang parte sa atin pong mga buhay, at ito po yung nagbibigay sa atin ng drive para gawin po ang iba't ibang mga bagay. Now, kung titignan po natin, kung susundan po natin ito pong definition na ito, mga kapatid, sa iba marahil ito po ay pera, no? Ito po yung mga tangible, ito po yung nakikita natin na mga kayamanan. Kaya nga po, marami sa atin ngayon ang naghahanap ng mga magagandang trabaho, magagandang negosyo para po sila ay yumaman at magkaroon po sila ng marami pong treasure, mga kapatid, sa kanila pong buhay. Sa iba naman po, pwede po ito'y kapangyarihan na kung saan ang mga tao po ngayon, kung titignan natin, sila po, mga kapatid, ay gustong-gusto talaga ng may posisyon, mga kapatid, mga kaibigan, o sapagkat gusto nila na meron po silang power, meron po silang authority, meron po silang yung kanila pong mga sinasabi ay pinapakinggan dapat. So, sa iba pong mga tao, ang treasure po nila ay yun pong kapangyarihan. Kaya po, nakafocus po sila doon. Sa iba naman po, mga kapatid, marahil ay yun pong pagiging sikat, no? Yun pong pagiging sikat ang tinitreasure po nila. Binibigyan po nila ito ng malalaking value sa kanila pong buhay, mga kapatid. Kaya nga po, marami sa atin ngayon gumagawa ng iba't ibang mga bagay para sumikat. Marami pong mga tao ngayon kumakain na lang. Kung nanonood po kayo sa YouTube ng mga vloggers, mga kapatid, marami po doon ang gumagawa ng mga kakaibang mga bagay para po mapansin ng tao at para po sila ay sumikat. At kung titignan natin sa social media, marami po ang mga tao na sikat ngayon dahil sa mga bagay na ginagawa nila na hindi normal o hindi natural. Mga kapatid, biruin mo, may isang vlogger kumakain po ng kahit ano, kahit yung mga bagay na parang sa tingin natin hindi naman talaga pwedeng kainin o napaka-imposibleng kainin, ay kinakain. No, mayroon pong isang vlogger kumakain ng pako, di ba? So, kung titignan natin, mga kapatid, kakaiba ang ginagawa nila para lang po sumikat. Bakit? Sapagkat sila po, mga kapatid, iniisip nila na yun pong kasikatan ang magdadala sa kanila sa isang magandang antas ng buhay. Para sa iba po, mga kapatid, ang kayamanan po nila ay pamilya, di ba? Sa atin pong mga Pilipino, mga kaibigan ko, ang atin pong family first na family ties ay napakatindi, di po ba? Atin pong binibigyan ng halaga, ng diin, yung pagiging mabuting magulang natin, pagiging mabuting anak natin, pagiging mabuting parte ng pamilya. Kaya nga po, makikita nyo na sa atin po bilang mga Pilipino, uso po sa atin yung kumakain tayo sa labas bilang pamilya, tayo po yung nagre-reunion, mga kapatid. Kadalasan, nagkakaroon po tayo ng mga activities na kung saan kasama po ang pamilya. Sa iba po naman, mga kapatid, tayo sa ay marahil ito ay friendship, no? Na kung saan binibigyan po nila ng halaga yung friendship. So, ang point po dito, mga kapatid, marami pong mga bagay dito sa mundong ito na atin pong kinukonsider as treasure. Lahat po ng bagay, nasabi ko kanina, lahat po ng bagay na binibigyan po natin ng napakalalim na value sa atin pong buhay, ito po ay treasure, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. Now, ito po, mga bagay na ito, or ito pong mga taong ito, ay meron pong napaka-espesyal na parte or portion sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Ang problema, listen guys, ay matutunan tayo, minsan, guys, mga kapatid ko, dahil ang focus natin ay nasa mga treasure po na ito, minsan nawawala po tayo sa atin pong relasyon sa Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya po kinakailangan, mga kapatid, na atin pong bigyan ng halaga, atin pong bigyan ng halaga. Mas i-treasure po natin, mga kapatid, yun pong mga bagay na dapat pinakahalaga sa atin pong mga buhay. Bigyan po natin ng priority yung mga bagay na kung saan ito yung pinakamahalaga, no? Yung most important, mga kapatid, sa buhay po natin. At kung titignan po natin, mga kapatid ko, sa pananampalataya, wala pong ibang pinakamahalaga na bigyan po natin ng focus, mga kapatid, kundi ang atin pong paglilingkod, ang atin pong pag-ibig sa atin pong Diyos na
may likha Number at one. manliligtas. Alam niyo po mga kapatid, Papagad. kung atin pong napakahalaga Love you, na Papa ma-determine po natin kung saan po o kung ano po yung treasure po natin. Kinakailangan Papa God, I love ma-determine po natin, ma-evaluate Please take care po of my natin family. sa atin pong mga sarili kung ano po ba yung pinaka-binibigyan natin ng priority sa atin pong mga buhay. Kasi ang sabi po ng talata na atin pong binasa kanina, kung nasaan po ang ating kayamanan, Yan. kung nasaan po ang ating priority, mga kapatid, nandun Tama. din po ang Father. ating mga puso. Galing mo, Naalala ko, Father. isang kapatid na nagsisermon, alam po, sabi niya, mga kapatid, habang siya nagsisermon, sa kalagitnaan ng kanyang sermon ay tumawag, mga kapatid, yun pong kanyang anak. At nang tumawag ang kanyang anak, mga kapatid, ay kanya pong kinuha agad yung kanyang cellphone, at nang kanya pong sinagot ito, ang balita na bumungad sa kanya ay nilooban po ang kanilang bahay. At alam niyo po, habang siya po ay nagsisermon, mga kapatid ko, at narinig niya po na nilooban po ang Parang kanilang kami bahay na na. magnanakaw, ang ginawa niya po, mga kapatid, iniwan niya yung kanya pong yun pong kanyang church na sinesermonan, or kanya pong church na binibigyan po ng message, at umuwi po siya kaagad sa bahay. Wow. Sapagkat nawala po yung kanyang mahalagang mga bagay na pinakakatago doon, mga kapatid ko. Mga kaibigan, alam niyo po, marami po tayong mga bagay na kung saan nagiging priority natin. Minsan, nasa paglilingkod na tayo, pero tayo po, mga kapatid, ay dinadala ng mga bagay na kung saan ito pong mga bagay nito ang nagpapalayo po sa atin sa Panginoon. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mahalaga na kinakailangan alam natin kung ano po yung ating mga priority. Alam niyo po, ang titignan po natin, mga kaibigan ko, ang sabi po ng talata, kung atin po ipagpapatuloy, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong maglagak ng mga kayamanan dito sa Yan. lupa. Sapagkat Sa ang mga Biblia. kayamanan sa lupa, ito po'y nawawala, ito Yan. po'y ninanakaw, ito po ay nasisira. Yan. Kaya ang sabi ng ating Diyos, doon kayo maglagak ng kayamanan sa langit na bayan. Ano po ba Guys, yung mga listen to bagay na this, kung saan guys. atin pong pwedeng We'll ilagak learn a lot from doon this po sa message, langit na bayan, guys. mga kapatid? Ito Please, po yung listen mga up. bagay na kung saan gusto ng ating Diyos na atin pong ginagawa. Marahil ito po ay paglilingkod, marahil ito po, mga kapatid, ay yun pong pagtupad sa kanyang kautusan. Lahat po ng bagay, mga kaibigan ko, na magdadala sa atin doon po sa langit na bayan, Yan, tama. dapat ang atin pong priority ay nasa mga bagay na iyon. Mga kapatid, mga kaibigan, Tama, ang ating Father. pong Diyos ay isang Diyos na eternal. Isa po siyang Diyos na makapangyarihan. Isa po True. siyang Diyos na nagbibigay ng reward sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Kaya po gusto ng Diyos, mga kapatid, ng atin pong focus ay nasa mga eternal na mga bagay, nasa mga spiritual na mga bagay, Yan. nasa makalangit na mga bagay, That's it. That's true, mga Father. mga kapatid. Alam niyo po, ang pinakamahalaga na nakikita dapat sa atin ay yung atin pong motive, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ay dapat nakatuon ng maayos sa atin pong Panginoon. Marami po, mga kapatid, sa mga sumusunod o sa mga tagasunod ng ating Panginoon sa kanyang kapanahunan, ang focus po nila ay hindi sa ating Panginoon, kundi doon sa mga pagpapalang pwede nilang matanggap sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew Guys. chapter 6, mga bagay na to minsan Very nice word from ang Father. naglalayo po sa atin, sa focus natin, Let's para listen, isipin guys. ang atin pong Panginoon. Mga kapatid ko, ang sabi po ni Apostol Pablo, we need to focus on the heavenly things. Wow. Pangapat, when we live sacrificially for Jesus' sake. Kapag tayo po, mga kapatid, ay namuhay dito sa mundong ibabaw, Tama. para po sa ating Panginoon, para po sa paglilingkod, no? Naalala ko yung mga martyrs, mga kapatid, Second emotion, yun Father. pong mga pioneers ng pananampalataya, yun pong mga Protestants, mga kapatid. Pag sinabing Protestants, yun pong tumaliwas yun po sa ng church noon po una. At ito pong mga taong ito, mga kapatid, sila po ay pinagpapatay dahil po sila po ay tumalikod sa
sa iglesia na ito, sa church po na ito, at kanila pong pinili na paglingkuran ang Diyos na manlilikha, ang Diyos na manliligtas. Mga kapatid ko, mga kaibigan, kinakailangan po nating lumakad, mamuhay ayon sa atin pong Panginoon. At kapag ginawa po natin True. ito, mga kapatid, meron I po agree, tayong I agree. assurance na tayo po ay naglalagak ng mga treasure doon po Yan ang sa ginagawa langit ko ngayon, guys. na bayan. Mga Yan ang kapatid gawin ko, natin. mga kaibigan ko, kapag ang atin pong kayamanan, kapag ang atin pong treasure, mga kapatid, ay nasa makalangit Yan. na mga pag-iisip, Lords. nasa mga makalangit na mga bagay, ang atin pong pamumuhay, mga kapatid, ay Thanks for your mag-reflect word, din Father. po sa mga bagay I na ito. love it. Kapag ang I love atin it. pong focus ay pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, mag-reflect din po ito sa atin pong pag-ibig sa atin pong kapwa. Kapag ang atin pong focus ay paglingkuran ng ating Panginoon, mag-reflect din po ito na atin pong paglilingkuran ang lahat ng mga tao na atin pong makakasalunga. Kung atin Siyempre, pong mabait na focus, tayo. mga kapatid, ay sampalatayanan ng ating Panginoon, May takot na mag-reflect tayo din po kay ito God. na tayo po ay gagawa ng mga Kabutihan. magagandang bagay para Diba? po Nice, sa Father. atin pong Panginoon. Mga Ang kapatid galing ko, mo, Father. Yan sa ang ginagawa ko ngayon, pananampalataya. guys. Sana Ang sabi gawin po, natin lahat yan. sa Review on Herald, Para mapunta tayong lahat sa dated langit. April guys. 7, 1896, ang sabi po ni Mrs. White, So, listen carefully, guys. Yan na. in securing treasures in heaven, we place ourselves in living connection with God. Samantalang atin pong sinisecure ang atin pong mga kayamanan doon sa langit, we need to see to it na tayo po, mga kapatid, ay patuloy na namumuhay na connected sa atin pong Panginoon, na kung saan ang atin pong Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Tama. At ang atin pong Diyos ang nagsusupply ng lahat ng mga pagpapala, Wow. lahat ng mga Blessing. bagay na atin pong That's kinakailangan, true. mga kapatid. At dahil po dito, kinakailangan I na believe sabi you, po ni Father. Mrs. White, every soul may secure the eternal Yan, inheritance. dapat No, huwag po natin tayo gawin, mag-focus guys. sa mga temporaryong mga bagay. Tama. Huwag po tayo mag-focus sa mga temporal treasures. Naubos But yan, we need to pera. focus ourselves, mga kapatid, doon po sa heavenly treasures na inihanda ng atin pong Panginoon sa atin. At ito pong treasure po na ito, mga kapatid, ito pong reward po na ito ay ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob po True. sa atin ng ating Father. pong Diyos, mga kapatid. Buti, Tandaan po napakinggan natin kita, Father, na kung ano po yung focus natin, Dalawang ito po yung nalinawan. magdedirekta ng atin pong mga ginagawa. Kung ang focus po natin What's the purpose nasa of our life? earthly in success, nasa earthly This is our wealth, purpose. mga kapatid, ito din po ang magiging gawain po natin. Pero kung ang focus po natin, mga kapatid, ay nasa makalangit na mga gawain, ito po ay lalabas din po sa bawat isa po sa atin. Kaya po, mga kapatid, Nice. sa araw po na ito, piliin po natin That's what I'm trying na to do. maglagak That's why I want to be a vlogger. kayamanan doon po sa langit To na share bayan. all the blessings Sapagkat kung that I'll atin get pong from treasures Papa ay God. nasa langit ng bayan, daroon din po ang That's ating why, mga puso. guys, Kaya po, please tanungin ko support po me. kayo I'll sa show you araw po how. na ito, nasaan po ang inyong mga puso, mga How kapatid? kind person I hope and I pray I am. na ang puso po natin ay nasa makalangit na mga, Tama mga ka. bagay. Ang Tama puso ka, po natin Father. ay nasa ating Panginoon. Nawa ang pagpapala Tama, ng Father. Diyos ang manahan sa bawat isa po sa atin sa araw po na ito. Thank you, Father. Sir, may tanong lang ako. Sige, Tapos, sige. diretso na po yung panawagan niyo Sige mamaya po, kasi. sige. Sige po. Dun sa pang-apat kanina, dun sa sinabi niyo, Yes. yung live sacrificially for God's sake. Opo. Not necessarily, hindi ibig sabihin, maging martyr ka, maging, ano pa ba yung ibang mga bagay, kahit yung mga medyo maliliit na bagay na kaya nating i-sacrifice para sa ating Panginoon. Alam niyo po, pag sinabi po kasing sacrifice, hindi po ibig sabihin ito na malalaking bagay lang. No? Sabi niyo po kanina, maraming mga maliliit na bagay na ideally, pwede natin i-sacrifice para sa Panginoon. For example, may panawagan ng gawain. Tapos, meron kang tinatago dyan na money na hindi naman siya ganun kalaki. Pero yung money na yon, meron ka sanang paglalagakan. Pero dahil merong tawag ang gawain at kinakailangan na merong mag-provide doon po sa gawain na yon, ay pwede kang magbigay ng portion kahit hindi naman lahat. At least,
you need some you do some sacrifice para po sa gawain ng And Panginoon. So steps. in many simple things pwede tayo magsakripisyo para sa Panginoon. At saka yung mga maliit na kakulangan natin, kayang punan ng Panginoon yan. Yun. Tama po. Okay. Panawagan po. Yan po. So mga kapatid, mga kaibigan na patuloy na nanonood, nawa po ay patuloy po nating ilagak ang ating pong mga sarili sa ating Panginoon. Patuloy po nating maging priority ang Panginoon sa lahat po ng aspeto ng ating mga Salute you, buhay. Father. Sapagkat kung tayo po mga kapatid nakafocus sa Panginoon mga kapatid, tunay nga na tayo ay makakapunta sa langit na bayan at tunay nga na mararanasan po natin ang buhay na walang hanggan ay pagkakaloob sa atin ng ating pong Diyos. Amen. Kaya Amen. naman patuloy niyo pong subaybayan at sabay-sabay po tayong tumutok sa ating programa That's it, at guys. mga bago na namang Peace out. kalaman tungkol sa Biblia.